get down. It's a funky, funky mood. Feel it, come on now, groove. If you don't know what to do, follow me, I'll see you through. Hi everyone, welcome back to the channel. So, tagal na natin hindi nag-vlog sa car vlog, kaya naisipan ko mag-vlog ngayon. So, siguro yung papakita ko lang ngayon is yung disadvantage ng owning a project car. At syempre after neto, sasagutin natin mamaya yung tanong na pwede bang gamitin yung project car as everyday car. So, mamaya masasagot natin yun. At magiging challenging tong vlog kasi alam naman natin sobrang init sa Pinas ngayon, at currently ang time ngayon is 12:30 PM at ang temperature umabot atang 34-35 as of the moment. So sobrang init mamaya sa labas. Dinagdagan pa yun ng wala tayong aircon kasi medyo madumi yung IACB natin. Papacheck natin kung madumi siya na pwede pang linisin or pwedeng palitin pa. At ang unang pinaka-struggle sa pag-own ng project car ay yung pag-start. So hindi mo alam kung mag-start siya ngayon, kung pwede mo siyang gamitin today. Hopefully mag-start siya. Kanina pala, yung unang ginawa ko, chinek ko yung tubig ng intercooler kung meron, at ginagamit natin yung distilled water na Wilkins kasi yun yung mga nabasa ko at yun yung mga nirecommend sa akin. Tapos yung oil kung meron pa siya. Tapos yung isa is yung power steering. So kung sinabihan kasi ako nung mekaniko na kung lagi kong i-check kasi baka matuyuan. So yun yung tatlong palagi kong i-check bago ako siya i-start. So pupunta ako ng practice ngayon. Dapat morning kasi yung practice namin pero biglang nag-iba. So nag-iba din yung schedule ko. Dapat may gym ako ng morning kanina pero hindi natuloy. Before ko pala i-start yung kotse, may marinig kayong maingay. Pinalitan ko na kasi yung belt, pinapalitan ko na ng bago pero ang ingay pa rin. So siguro may palitin na dun sa loob and baka may mga kinakalawang na hindi ko pa siya mabalik sa mekaniko kasi may mga hinihintay pa ako para isahan na lang. At medyo maingay kasi yun eh. So ine-expect ko na rin na marinig yun and rinig yun sa vlog for sure. After ko siya i-start dun sa loob, nilalabas ko muna siya kasi para dito pa initin sa labas kasi maingay talaga dun sa loob eh. So nahihiya ako sa mga kapitbahay na baka may mga natutulog na bata, so kaya nilalabas ko na lang muna. Dito ko na siya mas pinapainit. At yung maingay naman mga mamaya pagka medyo umikot-ikot na yung mga dapat umikot, nawawala na siya. Pero syempre mas maganda pa rin kung mas smooth yung magiging ride niya. So kakalabas ko pa lang pero pawis na ako. Hindi ka lang kita sa camera pero sobrang init niya talaga. Pag-usapan naman natin yung fuel efficiency niya. So syempre as expected,
20-year-old na kotse at high performance na kotse. Hindi talaga siya fuel, yung kumbaga hindi siya pang araw-araw kasi gagastos ko talaga ng 500 to 1,000 per day. Syempre depende kung gaano mo kalayo gagamitin. Pero compared mo sa mga kotse ngayon, syempre mas matipid yung kotse ngayon. So sa gasolina pa lang talo ka na eh. So dun pa lang andun na yung disadvantage ng paggamit ng kotse as FD car. So siguro yung 1,000 ko ngayon, lalo hindi pa naka-tune, sobrang bilis lang niya. Parang ano ba sasabihin ko, siguro ilang kilometers ba ang pagitan ng practice sa condo? Siguro mga 8 kilometers. Siguro gagastos na agad yun ng mga 500 pesos sa tingin ko. At medyo mahal talaga siya, medyo magastos talaga siya kung pang everyday car mo. Hindi ko alam kung bakit gusto ko rin yung kotse kahit na sobrang konti lang ng advantage na binibigay nito sa akin at puro sakit sa ulo. Second, hindi rin siya pang traffic eh, kasi ang hirap mag-drive ng manual pag traffic. So ngayon lang ako natutong mag-manual at hirap na hirap talaga ako pag traffic. Sobrang nakakapagod siya, sobrang nakaka-stress. Yun yung feeling ko kapag umabot ako sa traffic eh. Kaya kadalasan pinaplano ko din talaga kung kailan ko siya gagamitin. At ginagamit ko talaga siya pag hindi traffic. So ginamit ko siya ngayon kasi yung mga ganitong oras hindi siya traffic eh. Ang magiging problem ko na lang siguro, ang magiging problem ko na lang siguro yung mamaya, kasi rush hour, Commonwealth pa ako, so sobrang traffic mamaya, and hopefully hindi siya ganun kainit at mas gugustuhin ko na lang siguro umulan para hindi mainit. So pag-usapan natin yung pagplano kapag aalis ka, kapag gamit mo itong project car. Mahirap kasi, lalo na dito sa may Pilipinas, hindi siya low-world friendly, lalo na yung mga ibang establishment, maraming mga lubak-lubak. So mag-iingat ka talaga kung saan ka pupunta kasi may ibang mga establishment na talagang sasayad at sasayad ka. So ako, kakain ako ngayon sa may Panda, nakalimutan ko yung Panda, basta yung Panda na sikat. So sa Murato siya, hindi siya ganun ka taas at kayang-kaya ng kotse. So yun yung mga sinasabi kong plano, yung mga pupuntahan mo, kung pwede ba siyang ipasok yung kotse or magiging problema siya. Anyway, kaya pala binidyuhan ko kanina yung menu ng Panda Express, yun, Panda Express, kasi natuwa ako dahil meron na siya mga calories. So nagka-count calories kasi ako hanggang ngayon, so hindi na ako mahihirapan dahil meron na siya dun sa menu. Sana yung mga ibang establishment, yung ibang restaurant, maglagay na rin ng calories para mas maging healthy tayo lahat. Ang alam ko sa QC, nagbaba na sila ng memorandum na maglagay ng calories sa mga restaurant, and di ko alam kung susunod na yung ibang resto, and sana sumunod sila. And sobrang wrong timing ng pagdala ko ng pag-vlog ko kasi ginagawa na pala yung flyover dito sa may tapat ng Kamuning. Sobrang traffic na ito mamaya. Shit, sobrang wrong timing, sobrang pawis na pawis ako. Para ako naglaro ng full game, putya. What more pa to mamaya? This pogi talaga to. Net. Diyos kong init. Guys, na putol yung vlog kanina kasi sobrang init. Tapos sobrang nahilo ako sa init. Buti nakapag-practice pa nga ako. Kaya ngayon 7 PM na kasi. Nakauwi na ako ng condo. Hindi ko alam kung nasabi ko lahat ng dapat kong sabihin kanina.
Pero dudugtungan na lang natin yung vlog para medyo mas mahaba siya. So pakita ko na lang kung yung mga next na ipapagawa ko dito sa skyline and pagkakit ko mamaya sa kwarto. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko na ikakabit na lang. Pero papalit na kasi tayo ng exhaust. So in 2 months magiging bago na yung exhaust natin. So sobrang excited ako dun. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo kung ano yung ipapalit ko sa makina. Pakita ko pala sa inyo yung nabili ko sa Shopee. Ito yung pang hood. Yung gano'ng kaliit. Akala ko mahaba siya. Ito na siya kaliit. So sakto nga na sa shoulder ko. So maliit talaga siya. Yun yung isa sa pinaka-ayoko pag bumibili sa online. Hindi kasi ako nagbabasa. Yun. So, kung napanood nyo yung vlog last time, dito tayo nagkaroon ng problem sa may gasket. So, nagpaplano kung umorder na ako ng intake manifold para palitan to. Papakita ko na sa side kung ano yung magiging itsura niya. Kasi meron ako nakita sa isang post na yung Porsche, pinalitan niya ng RB25. At sobrang nagustuhan ko yung design nun. So, ito kasi isang problema. Mamaya pakita ko kung bakit nakaangat yung hood doon. Dahil tumatama to dito. So, pag pinalitan na tong intake manifold, diretso na yung itong tubo na to na papunta dito. Diretso na siya. So, mas makikita tong body ng makina natin. And then, bala ko rin ipaayos tong turbo kasi yung tubo niya dito may butas. Yan, may butas dito na diretso dun hanggang sa gulong. Kita ba? Yan, diretso dun hanggang sa gulong. So, papayerohan natin to. And para medyo mas malinis siya. So, yun ang problem niya. So, yung paglinis naman, may nakilala na ako na pinakilala ni Kuya Lloyd sa DC Garage para i-waterless ba tawag doon, yung makina niya gamit yung malamig na hangin, walang tubig. So bagong technology daw yun ngayon at yun yung papagawa natin. Tapos sa interior naman, kaya medyo matagal pa akong hindi nagpapagawa kasi hinihintay ko yung sa may upuan ko sa likod. So kapag dumating na yung upuan ko, sabay-sabay na yan lahat, papaayos ko na to isa-isa kasi may nakilala na rin ako na nag-ayos ng interior at sobrang excited ako dun dahil magiging malinis na siya. At nandito pala yung isa kong binili, so hindi ko alam kung ano to. So ito yung front grille niya. Binili, actually regalo to ng girlfriend ko ni Aliana. Wala pa yung dito sa gitna, yung pinaka-grill niya. So ilalagay na lang yun. At pakita ko kung saan ito nilalagay. So dito siya nilalagay. Pinapakita naman dito. Yan. Yan. Teka. Yan. Yan pala. Yan. So pinag-isipan ko pa kung ilalagay ko tong GTR na badge. So kung may suggestion kayo na ilagay ko ba or wag na kasi hindi naman GTR yung kotse natin. So I need your suggestion. Emblem. So ito yung nilalagay sa harap. Mas maganda, di ba? Tapos ito pa rin sinasabi ko kaninang nakaangat yung hood kasi tumatama nga yung tubo dun sa loob. So pag tinanggal na yun, pwede na natin siya pababaan para hindi na siya tumama. Yung kasi medyo nagpapangit sa kotse natin ngayon. Tapos bumili na rin pala ako fire extinguisher. Ito. Kasi ito yung pinaka lifesaver. Tingin ko kapag mubo ng project car kasi syempre hindi naman natin alam yung mga aksidenteng nangyayari. So kailangan natin ng fire extinguisher. Lalo na yung nakita nyo sa EDSA, yung Datsun na 240Z ba yun or 280Z.
isa siyang project car dahil sa wiring, nasunog siya. So yun yung kinakatakot natin na mangyari sa auto natin. Siyempre, hindi pwede mangyari yun sa kotse ko. Lastly pala, feel ko parating na yung 3 binili kong gouge. Tatanggalin na natin yan. Magiging malinis na to. So, ito pala yung mga binili ko. Hindi ko lang kung nasama ko na to sa vlog dati, pero ito yung side mirror na pang R33 talaga siya. So, para siyang... Oh shit, nakalimutan ko yung brand. Ito. Nakalimutan ko yung brand na pero ano siya manual na pang ano, hindi siya automatic. So, pang R33 talaga siya. Ayun nakalagay, Japanese. Dito ba? R33. Ay, sasabay ko na lang siya kapag pinapintura ko na para kasabay din ng pagpintura ng side mirror. Tapos yung next na binili ko, itong para sa hood. Sa Shopee ko lang ito binili. Hindi ko kasi alam kung may magandang brand. Wala akong mahanap na hood latch na magandang brand. So, bumili muna ako sa Shopee. Ang balak ko kasi, dahil wala kaming makita na wire para dun sa may hood, para mabuksan siya dun sa loob ng kotse, wala pa kami mahanap. Hinahirapan kami maghanap. So, ang balak ko, ito muna yung gamitin. Meron naman na siyang butas. May ganitong butas naman na siya. So, hindi na siya magiging problema. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. At sana maging maayos yung vlog kasi feeling ko hindi. Kasi hindi ako napag-vlog ng maayos doon kanina sa kotse kasi sobrang init. At sana nakapag-update ako sa mga nanghihingi na update dito sa skyline natin. And hopefully, mapagawa na natin yung mga dapat ipagawa. At madala na natin siya sa shop. At makapag-vlog pa tayo ng maayos. Thank you guys for watching. See you guys next vlog.